share ko, luma ko na tong na-preach dati, yung kay Dr. Olocoya. Tanda to ng iba, pero marami sa inyo hindi na nakaabot nito. Sino nakaalala dito ng 40 dangerous, satanic bus stop, ganun. Alala niyo yan. Ayan, kaya old preaching siya, pero parang new approach yung gagawin ko. Kaya parang feeling nyo, ngayon nyo lang din uli narinig to. Ayan, kaya ang verse natin ito pala, ayan, Dangerous Spiritual Bus Stop, yung title natin. Ayan, at ang verse natin, 1 Corinthians 10. Ako pala. Ayan, sabi nga sa English, so, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Sa Tagalog naman, kaya kung iniisip nyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Yan, ang sinasabi dito na, di ba, yung mag-ingat, yung maging alerto nga. Yan, itong mga attack ng kaaway, nangyayari siya madalas after ng mga spiritual victory, yung mga spiritual highs, yung parang ang dami mo naranasan na magagandang bagay mula sa Panginoon, yan, yung on par ka. Tapos, after nun, dun dumarating kasi yung pagpapabaya. Yung parang dahil nakarating ka sa taas, ang dami mong naranasan. Dun tayo minsan nagpapabaya na after biglang nagpabaya sa prayer, nagpabaya sa Word of God, na dun nga nag-a-attack yung kaaway. Tapos, yun kahit nga, di ba, sa discipleship natin, parang tuloy-tuloy na puro ang topic natin, puro parang sa panglaban talaga, paano maging matatag. Kasi ganito na talaga sa panahon natin ngayon, na kailangan natin sinasabi dyan na kung iniisip natin na matatag na tayo, mag-ingat tayo kasi lagi pa rin, di ba, na pwedeng umatak ang kaaway anytime. At yung bus stop, ang bus stop ay lugar ng paghinto. Sa spiritual life, hindi tayo dapat huminto. Dapat tayong lumalago. Kapag huminto ka sa mga maling lugar na ito, doon magsisimula ang pagkatalo. Kaya di ba sinasabi nga, di ba, na bawat isa sa ating mga Kristiyano, dapat nagpo-forward tayo, nag-move forward. Kasi kung hindi ka nagpa-progress, ang tawag doon, backwardness. Nagba-backward ka. Di ba? Kaya, kunwari, tanongin mo sarili mo yung devotion ko ba, kung ilang years ka ng Christian, nag-grow ba yung devotion natin? O mas lalong pa-backward? Dati dumarating ka ng 8:30 ng linggo. Tapos dumating sa time, 9:30 ka na dumating 10 na. Ganun. Parang, yung natin, yung mga ginagawa natin para kay Lord, nag-grow ba tayo or pa-backward tayo? Tapos yun nga rin, isang part din pala ng naging revival sa amin ni pastor nung, ako talaga personally, na-revive din ako nung camp. Tapos ang pinaka-message ni Lord sa akin doon, na maging faithful pa ako. Tapos nung 1 month na kami, na maaga dito, marang bago pa mag-alas 8, nandito na kami sa church. Di ba revival yun? Makikita mo, 1 month na yun na nagawa namin ng April. Kaya parang doon ko masasabi na na-revive din talaga ako. Kasi, yung tapos nung naalala ko nung maaga ako dumating dito ng Sunday, naisip ko na ganito pala ako dati. Yung parang naisip ko, Lord, parang ngayon ko lang na-realize na hindi na pala ako faithful. Yung parang ganun. Kasi noon talaga na mga nag-uumpisa kami, maaga talaga kami paglinggo. Pero dumarating sa time, di ba, may time na na kami, magsisimula na yung Sunday school na nagpe-pray na kayo dito ng glory morning, ganun. Kaya ngayon, di ba, ngayon nauunahan ko na yung tagabukas ng church, di ba? Kaya yun yung revival. Saka yung rin, before pa mag-camp din, talagang inayos ko yung parang yung disiplina ko na talagang yung Bible, hindi ko nakakaligtaan to. Yung kahit inaantok ako, babasahin ko to kapag umaga, gano'n, na bago ako maggawa ng kung ano-ano. Tapos yun, ginawa ko na yung mga 3 months na talagang sineryoso ko na yung Bible ko. Tapos nagbabasa na uli ako ng mga hindi ko na nababasa dati. Ayun, kaya parang napapansin ko na talaga may pagbabago. Ayun nga, may nagbago na. Tapos naaalala ko yung mga ginagawa ko dati. Ganun. Kaya yun nga, parang sample sa progress. Kung hindi nagpa-progress yung spiritual life natin, pa-backward tayo. Kaya yun, hindi ko talaga na-realize yung gano'n na parang sa ako na, Lord, ako pala yung nagbago. Nung maaga kami na nagpunta dito. Doon ko naisip na ako pala yung nagbago. Parang gano'n. Parang ang naging ko kay Lord na gusto ko pa po, Lord, maging faithful. Ganun. Kaya yan, na parang last year lang, alam ko last year, parang binalik lang ako, parang nawawala na yung heart ko, parang nung last year. Tapos parang last year, binalik yun ni Lord. Tapos ngayong taon, ayun naman yung message sa akin na maging faithful pa ako. Parang balikan ko yung mga dati kong ginagawa, ganun. Yan, tas yun, kaya sa atin, di ba,
Ano kaya yung mga sa palagay nyo? Kaya makinig kayo mabuti ngayon kasi para kayo mismo, makita nyo kung saan kayo parang nag-bus stop, saan kayo napahinto. Yan, kaya sabi dito, yung road trip ng pananampalataya. Isipin nyo, mga kapatid, ikaw ay may-ari ng isang brand new na sasakyan. Yung sasakyan na to, simisimbolo ito ng spiritual life mo, sarili mong spiritual life. Yan, napakaganda ng makina. Puno ang tangke ng gas at napakalinaw ng iyong destinasyon. Ang langit at ang mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Di ba ang ganda na, yun, may mga time, di ba, may mga time tayo nararanasan sa spiritual life natin na okay lahat, okay tayo sa mga kaibigan, okay sa devotion, okay sa ministry. Yan, pero habang bumabiyahe ka sa highway ng buhay Kristiyano, meron isang kaaway, yan si Satanas. Alam niya na hindi niya kayang sirain ang makina mo dahil ang banal na espiritu ang nasa loob mo. Alam niya na hindi ka niya mapipigilan sa pag-abante kung mananatili ka sa highway. Siyempre, alam natin, bilang Kristiyano may kaaway tayo. At hindi siya papayag na kapag ang ganda nang nangyayari sa'yo spiritually o sa atin, as a church, ay papayag lang siya. Kundi, siyempre, gagawa siya ng hadlang. Kaya, ano ang strategy niya? Ang strategy niya ay maglagay ng mga bus stop. Ang mga bus stop na ito ay mga bitag na mukhang normal sa simula. Hindi ka niya agad itutumba. Ang gusto lang niya ay pahintuin ka. Gusto niyang pumarada ka sa gilid ng kalsada hanggang sa lumamig na ang makina mo, maubos ang gas mo, at makalimutan mo kung saan ka pupunta. Yan. Kaya ngayon, titignan natin tong mga 40 satanic bus stops. Yan. Kaya dito na kayo magre-reflect. Ito ang mga lugar kung saan tayo madalas mahinto. Bilang mga Kristiyano, kailangan natin maging spiritually alert. Hindi pwedeng drive lang tayo ng drive ng nakapikit. Kailangan nating makilala ang mga senyales kung ang sasakyan ba ng ating buhay espiritual ay huminto na sa maling lugar. Kaya, check natin ngayon. Tsaka di ba itong parang bus? Para siyang tayo church, parang simbolo lang ng church na si Jesus yung driver ng bus, tapos parang everything is okay, ang saya natin sa church. Kunwari, yan, sample yung nag-camp tayo, ang daming maganda nangyari sa mga nangyari sa buhay natin spiritually. Nakikita rin ng kaaway na maganda tayong pupuntahan, magiging maayos yung sitwasyon natin. Pero syempre, yung kaaway, hindi siya papayag. Kaya, gagawa siya ng way para tuksuhin yung bawat isa sa atin na itempt tayong bumaba doon sa bus na yon. Di ba? Para puminto tayo doon sa bus stop. Kaya sabi dito, ang demonyo, hindi niya kailangang patayin ang makina mo. Sapat na sa kanya, mapatambay ka lang sa maling terminal. Dahil ang Kristiyanong nakatambay, walang nararating na tagumpay. Yan. Kaya di ba, minsan pinapastop tayo ng kaaway sa mga bus stop na halimbawa, napapadrama tayo, napapahinto tayo sa mga paglilingkod, ina-isolate natin sarili natin, o napapaiwas tayo, ganyan. Kaya may mga gantong mga ginagawa yung kaaway nang sa ganon, mapahinto tayo sa gagawin ng Panginoon sa buhay natin. At sabi dito, ang bawat bus stop ay bitag ng kaaway para mapahintuin ang iyong pag-abante. Huwag hayaang mahinto at bumaba sa gilid ng kalsada. Kaya ngayon, meron ditong 4 na haligi ng espiritual na pagkabulok. Na paano nagsisimula? Yung apat na to. Paano nagsisimula yung pagkaano natin, pagkabagsak ng spiritual life natin? Una, ang paglamig ng iyong devotion. Yan, dito itinitignan ang iyong personal na koneksyon at disiplina sa pananalangin at salita ng Diyos. Yan, kaya pag sa unang-una talaga, pag naging malamig na yung devotion natin, yung nakakalungkot nga rin, di ba, itong Sunday, isa lang daw yung a-awardan ng Bible reading. Kasi lahat hindi umabot. Di ba, kaya isipin nyo, kailangan ng revival, ano na kaya nangyari sa mga devotion ng bawat isa. Kaya ayun nga, pagka nangyayari yung ganong bagay, di ba, magtutuloy-tuloy yan. Kasi ang unang manglalamig yung devotion, yung Bible, pababa ng pababa, yung prayer, nakakatulugan. Yan, nakatulog na siya sa Bible niya. Yan, kaya ito na yung mga bus stop na, basta wala na itong number, pero 40 lahat yan kapag natapos tayo. Yan, una, yan, mag-reflect tayo dito. Ilista nyo kung ano yung bus stop dito. Bus stop nyo dito. Sabi, una, dry o walang quiet time. Nawawalan na ng gana sa personal na oras kasama ang Diyos. Yan. Pangalawang bus stop, no fresh revelation. Wala nang bagong natututunan o naririnig mula sa langit.
Yan, wala nang bago. Yan na parang yun at yun na lang. Dry Bible study. Nagiging boring na ang pagbabasa ng Biblia. Sunod, sleepover prayer. Mas pinipili na ang matulog kaysa manalangin. Ilan din kaya sa gabi na to yung mas pinili na lang matulog kaysa mag-OPM? Na ilang buwan, o gano'n na kaya yung tagal na hindi sila nakapag-OPM. Tapos sunod, too busy for God. Sobrang daming ginagawa, kaya wala nang oras makinig sa Kanya. Sunod naman, no voice from heaven. Wala nang tinig ng Diyos na nagdidirekta sa iyong buhay. Feeling mo, parang walang leading. Ang tagal nang walang leading sa'yo. Kung ano bang gusto nagpagawa ni Lord sa'yo, ganyan. Sunod, prayer failure. Madalas at sunod-sunod na pagkabigo sa iyong pananalangin. Next, fasting deficiency. Hindi na nakakapag-ayuno para sa spiritual na kalakasan. Yan. Kaya kung tatanungin kayo, kailan kayo huling nag-fasting? Yan. Ito rin yung isa sa mga parang pinapractice ko na magawa na pinapractice namin ni Pastor na every Thursday encounter, fasting na. Ganon. Kaya pag Wednesday talagang less na yung kain namin para kayanin ng Thursday. Ganon. Pero hindi, pagka sobrang nagpakabusog ka ng Wednesday, hindi mo kaya mag-fasting ng Thursday. Yan, kaya ganun, dapat pag mag-fasting ka ng araw na yun, ilas mo ng ilas yung kain sa mga susunod na araw. Yan, kasi pag naisip ko nga na, Lord, parang ang dami kong gustong gawin. Pero nararamdaman ko, alam niyo yung nanghihina. Pero kapag nag-fasting, biglang lumalakas uli ako. Kaya pala ganun, kaya pala sinasabing mahalaga yung fasting. Kasi talagang alam mo yung ang dami mong gustong gawin, pero hinahadlangan ka ng kaaway sa panghihina, sa mga nararamdaman. Pero pag nag-fasting pala, biglang lalakas ka na magagawa mo na uli lahat. Yan, kaya yun parang pinag-fasting namin din. Tapos yung DBBS, kahit iniisip natin kung matutuloy, nung week na yun bago mag-DBBS, nagpinasting ko din nga rin yung DBBS. Kaya praise God din na natuloy, di ba? Kaya yung parang gano'n na parang pag may mga hadlang yung kaaway, napipigilan siya kapag nagpa-fasting tayo. Kaya kung gusto nyo ng breakthrough talaga, kailangan mag-fasting na tayo. Tapos sunod, no praise and worship. Ayaw mo na o hindi ka na nag-e-enjoy sa pagsamba. Yan, parang natatagalan ka na, ang dami namang line-up, ang tagal naman matapos ng kantahan. Constant sadness, palaging malungkot at wala ng kagalakan ng Panginoon. Yan, hindi yun maganda kasi diba, kapag tuloy-tuloy na bakit parang palungkot siya ng palungkot, hindi yun maganda kasi, diba alam natin yung joy galing yan sa Panginoon. Tas powerless shouting, sumisigaw ka pero hindi umaabot sa langit ang boses mo. Ewan ko lang kung naramdaman yun, naranasan yun. Naramdaman ko rin kasi yan dati, na parang hindi ka, alam mo hindi ka okay kay Lord. Kahit sumisigaw ka, pero parang hanggang kisame lang yung sinasabi mo, ganun. Yan, kaya yun yung isang sample na mga bastap. At sabi nga sa Revelation 2:4, ngunit may isang bagay na ayaw ko sa'yo. Iniwan mo na ang iyong unang pag-ibig. Yan, kaya kailangan magbalik sa first love. At sunod, yung awit 42:1, kung paano ang usa ay nananabik sa batis ng tubig, gayon din ang pananabik ko sa'yo, O Diyos. Kaya nararamdaman niyo pa ba to? Yung parang pananabik, excited, ganon. Kaya kung nawawala na yung excitement na yun, meaning lumalamig na yung devotion mo o yung pagmamahal mo kay Lord. Kasi nawala yung excitement eh. Parang nasanay ka na lang. Tapos sabi rin sa Isaiah 55:6, hanapin niyo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit pa. Kaya ayun yung una, paglamig ng iyong devotion. Pangalawa naman, na spiritual na pagkabulok ay ang babala sa panaginip. Ayan, alam niyo ba to kung naabutan niyo yung panahon na tinuturo ko to? Yung panaginip kasi natin, ito yung spiritual monitor na nagpapakita kung may butas o atake sa iyong espiritu. Ayan, na alam niyo kung ba't ako rin, talagang maano ako na parang dapat lagi ako mag-pray ganun kasi kapag nananaginip ako, nakakakita talaga ako ng mga attacks. Tapos itong nakaraan lang, sakto, kakatapos ko lang sa Bible dun kay Joseph, yung nakapanaginip si Pharaoh yung sa baka, tapos yung sa may, yung sa, uhay, ganon. Kaya, di ba parang dalawang panaginip siya, pero, magkaiba, pero same yung meaning. Ganon din nangyari sa akin, yung isang araw, tapos kinabukasan, parehong klase ng panaginip siya. Magkaiba siyang panaginip, pero same yung meaning. Kaya after ko mapaginipan yun, talagang nag-pray ako, nagtangs nga. Kasi alam ko na may attack na naman. Tapos yung mga nakaraan, hindi napapanaginipan ako mga aso na yung parang may 3 asong humahabol, ganyan-ganyan. Tapos yung isa talagang parang yan.
gising ako nung gumanon yung ano. Tapos parang ganun, may mga meaning kasi lahat yan. Yung mga panaginip niya, kasi doon din sa book din ni Dr. Olocoya. Pero sa mga panaginip natin, for sure, kapag nakakapanaginip tayo ng mga negative dreams, dapat maalala mo yan pagising mo. Kasi pag hindi mo yun naalala pagising mo, hindi mo mare-rebuke. Mangyayari na lang yung attack na yun. Kaya mo yun naalala kasi ibig sabihin alerto yung spirito mo. Tapos meron pa ako, basta may mga ganun ako panaginip na pabagsak yung lahat ng mga bubong, ganun. Tapos kailangan makaalis. Yung dadaanan ko pa parang swimming pool, kaya talagang, parang, di ba, grabing, siya, grabe yung struggle doon. Pero ang galing kasi, yun, nakalabas ako doon, pinapakan ko lang yung swimming pool. Mababa eh. Yan, tapos biglang tapos bago bumagsak yun, nakalis ako. Tapos nakaakyat pa ako, may hagdan. Maganda rin yung ibig sabihin ng hagdan eh, parang promotion. Ganun. Kaya, ayun nga, parang may mga ganun ako na tuwing sa panaginip ko may mga challenge, biglang nakakaalis ako. Yun naman yung maganda, parang meaning daw nun, spiritually alert kapag nakakaalis ka. Yan. Kaya tas lalo na kapag panaginip natin, nakakapagsabi ka, in Jesus name, pag hindi mo nasabi yun, hindi ka alert, hindi ka spiritually alert. Kaya, ayun nga, basta may mga panaginip ako nung nakaraan na, nirebuke ko na yung ayoko na sabihin, na para sa akin na-cancel na yun. Plus yun din, pag napaginip, ito kasi may mga sample dito. Yan. Yan. Pero kapag paggising mo, hindi mo matandaan mga panaginip mo, pwedeng pabaya ka na spiritually o kaya meaningless nga. May sinasabi dyan na pag meaningless yung mga dreams mo, nakita mo si Doraemon sa panaginip, si Winnie the Pooh, parang mga walang kwenta yon yung panaginip na gano'n. Yan. Ibig sabihin nga, parang ang chill mo sa spiritual, hindi ka alert, parang kung ano-ano lang napapaginipan mo, parang wala man lang prophetic dreams, gano'n. Pero bukod sa mga nakalagay dyan, may mga sample, sa panaginip nyo, pinapakain kayo. Paggising nyo, masama pakiramdam nyo. Kasi, ibig sabihin, ang hina ng spiritual mo, nakalagayan. Kaya, pag mahina yung spirit mo, papakainin ka lang ng demonyo. Para yung ibig sabihin nun, sakit yun. Kaya kailangan pagkagising mo, may pag-pray mo na isinusuka ko yung pinakain sa akin sa panaginip. Pero ako, napaginipan ko din talaga yun ilang beses. Yan, doon ko nararamdaman na ang hina ko, kailangan ko mag-pray, ganun. Tapos may mga panaginip din na pag nabunot yung ngipin, tas pag natanggal mga buhok, mga delikado rin na mga panaginip yun. Kasi may tinatanggal na mga glory, tsaka confidence, gano'n, na strength. Tas napanaginipan mo yung nakalak ka, yung wala ka ng madaanan. Yun, ibig sabihin, kinukulong ka ng kaaway. Napanaginipan ko rin yung mga gano'n dati. Tas yun nga, yung maraming aso, ibig sabihin, may mga attacks, may iba't iba rin meaning yung animals. Di ba yung napaginipan ko dati na merong buhaya na maliit, gano'n dito, ganyan-ganyan. Parang basta may bawat animals din na yon may meaning yon. Pero kailangan ma-rebuke yon kasi yan kung gusto nyo parang yun. Sa book kasi ni Olocoya may mga meaning. Pero yan, ito yung stolen Bible na naginip na ninakaw ang iyong Biblia, ibig sabihin tinatanggal yung power mo. Pero alam ko, may one time na napanaginip ako yung Bible ko. Ang Bible na nawawala yung life up. Pero hinahanap ko daw na parang hindi ko maalala kung nahanap ko nga ba ganun. Pero parang nakuha ko siya eh. Ganun. Pero yun parang may hindi ko akalain na mapapaginipan ko nga ba nga talaga yung mga ganun. Tapos sabi na naginip na may crowd, pero hindi ka makapagsalita o makapagturo. Ibig sabihin parang pinapatahimik ka sa pag-share. Tapos yung nakedness, pag nakita mo yung sarili mo na hubad sa panaginip, simbolo ng kahihiyan. Yan, parang galagyan ka ng kaaway ng shame, gano'n. Tapos, meaningless dreams, yan. Tapos, yung sexual harassment, yung parang may mga sexual na nakikita ka sa panaginip. Ibig sabihin yan, senyales na meron kang spiritual coldness. Ang lamig ng spiritual mo, ibig sabihin walang fire. Ayun, parang meaning lahat niyan, ang hina ng spirit natin, kailangan natin mag-pray in tongues, magpakapuspos uli sa kapangyarihan ng banal na spirito kasi hindi ka makakalaban kung mahina yung spirit mo. At sabi nga, sa Matthew 13:25, ngunit habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng damo sa trigo at umalis. Di ba kapag gabi, sa mga panaginip natin, nagtatanim dyan yung demonyo. Kaya nga, nagpe-pray tayo pag bago matulog, di ba? At pinagpe-pray natin na may faith confession din ako ng bago matulog eh. Hindi ko lang alam kung ganun din kayo. Kasi, yun, nagpa-faith confession ako na let all prophetic dreams be from the Lord Jesus Christ, ganyan-ganyan. Parang mga ganun yung sinasabi doon na
kinocommit mo yung spirit and soul mo kay Lord bago ka matulog, ganyan, na hindi makaano yung kaaway. Yan. Tapos, sabi rin sa Job 33:14-15, sapagkat ang Diyos ay nagsasalita sa isang paraan, sa panaginip, sa pangitain sa gabi, kapag ang mahimbing na tulog ay dumating sa mga tao. 'Di ba? Kaya kahit sa panaginip natin, nangungusap si Lord diyan. Kaya kailangan kaya 'di ba minsan may mga panaginip din tayo na ayaw natin sabihin na napaginipan natin kasi ganoon siya ka-dirty. Sobrang dumi ng panaginip na hindi mo siya mai-share. Ibig sabihin, naglalagay yung kaaway talaga ng dumi ng mga ng karumihan sa atin. Kaya kailangan matanggal lahat yung mga yun. At mangyayari lang yan kapag paggising mo, nagtangs ka kasi pinagpe-pray mo yung yung mga sabi sa faith confession na yung lahat ng irreversible sa panaginip ko ma-reverse. Yun. Kaya yun, kailangan talaga may tangs tayo. Tapos sa 1 Peter 5:8 din, sabi, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Yan. Kaya alam natin na dapat alerto tayo kasi yung kaaway, hindi naman siya natutulog din. Yan. That's number 3. Ito na yung pangatlong spiritual na pagkabulok, yung ang kompromiso sa karakter at kasalanan. Dito naman natin titignan yung lagay ng ating puso, budhi, at pagtrato natin sa kasalanan. Kaya mache-check natin, ano na bang lagay ko? Yan. Ito na yung mga bastap. No remorse. Nagkakasala ka pero hindi ka na nakakaramdam ng pagsisisi. Yan, ibig sabihin tumitigas na puso mo. Old bandages. Pagbabalik ng mga lumang bisyo at dating masasamang gawi. Yan, dati mo nang naisuko yon, pero bumabalik na naman. Bastap yan. Sunod, secret sin. Pagsasagawa ng matataas na antas ng lihim ng kasalanan. Yung mga secret sin natin dumadami pa. Clever liar. Nagiging eksperto ka na sa paggawa ng tuso o matalinong pagsisinungaling. Yan, na hindi naman nahuhuli. Inner lust. May malalim na pagnanasa o mahalay na kaisipan sa loob. Yan. Sunod, enjoying sin. Nakakaramdam ka na ng saya o enjoyment sa paggawa ng mali. Sunod, no more tears. Wala nang luhang lumalabas para sa iyong mga pagkakamali. Yung hindi ka na sorry for your sin. Sunod, repeated sin. Paulit-ulit na ginagawa ang parehong kasalanan. Yan. Sunod, hardened heart. Matigas na ang iyong puso at budhi sa mga paalala. Kahit i-remind ka, narinig mo yun, wala na. Sunod, repentance disorder. Hirap nang magsisi ng tunay o talikuran ang mali. Yan. At sunod, shameless hypocrisy. Nagpapanggap na banal nang walang nararamdamang hiya. Yan. Sunod, epileptic holiness. Pabago-bago ang iyong kabanalan. Ngayon banal, bukas hindi. Yan. Sunod, insulting leaders. Mahilig mambastos o manginsulto sa mga spiritual leaders. Sunod, lying trumpet. Ang tunog o patotoo ng iyong buhay ay hindi na malinaw. Yan. At sabi nga sa Luke 12:2, walang natatago na hindi nalalantad at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Sabi rin sa Proverbs 28:13, hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan. Ngunit, kung ipapahayag mo ito at tatalikdan, kahabagan ka ng Diyos. Yan, kaya yun naman yung maganda. At sabi rin sa Ezekiel 36:26, pag nagrepent tayo, bibigyan tayo ng Panginoon ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Yan. Kaya ito naman yung last, yung pang-apat. Ang maling prioridad sa paglilingkod. Dito tinitignan kung paano ka naglilingkod at kung may bunga ba ang iyong buhay. Yan. So, dito naman sa priority natin. So, ito naman yung mga bastap dito. Powerless tongues. Nagpe-pray in tongues pero walang kabuhay-buhay. Yan. Nararamdaman mo nagtatongues ka pero parang di mo madama yung power. Sunod, powerless prophecy. Nagbibigay ng mensahe o propesiya pero walang dating. Yan. Empty pose. Nagpupunta sa church para lang sa posisyon o titulo. Sunod, no fruit of the spirit, of spirit. Hindi na nakikita ang bunga ng espiritu sa iyong ugali. Sunod, prophet to parrot. Dapat ay propeta ka pero naging tagaulit ka na lang ng chismis. Sunod, no evangelism. Hindi mo na ibinabahagi si Kristo sa ibang tao. Yan. Sunod, in but out. Nasa loob ka ng church pero ang isip at puso mo ay wala roon. Sunod, playing with calling.
pinaglalaroan o hindi siniseryoso ang tungkuling binigay ng Diyos. Yan. At sunod, friends with enemies. Nakipagkaibigan sa mga bagay o taong sisira sa'yo. Gaya ni Samson, di ba, natagpuan siya kay Delilah sa mga kalaban niyang Philistines na hindi naman dapat niya kaibigan. Tapos sunod, strong face, no power. Mukhang matatag sa labas, pero walang spiritual na lakas. So, ayun na lahat ng 40. Yan. Kaya, sabi rin sa 2 Timothy 3:5, ipinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. Yan. Sunod naman yung Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. At sabi sa John 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Sapagkat kung wala kayo sa akin, wala kayong magagawa. Yan, kaya sabi dito, kung ang buhay mo ay isang sasakyan, tignan mo kung saang banda ka madalas mahinto sa trapiko ng kasalanan. Kaya saan tayong banda dito na laging natatrapik o nahihinto? Oras na para muling paandarin ang makina. Kaya dito naman tayo, paano tayo uusad? Yan. Paano makakaalis sa bus stop? Una, self-examination. Yan, sa 40 na ito, alin ang kasalukuyang bus stop mo? Yan, sa mga binanggit natin kanina. Ano doon yung lagi ka na lang nahihinto? Kaya tayo di ba, pausad na tayo eh. Parang ang dami nating gagawin para kay Lord. Okay na okay tayo. Pero dahil sa mga bagay na yun na nilalagay ng kaaway, napapahinto tayo. Kaya ano doon, yung mga bus stop. Pangalawa, repentance o the U-turn. Yan, aminin sa Diyos ang paghinto at hilingin ang muling pag-aapoy ng Espiritu. Yan, syempre, alam natin yung repentance, nagbibring to ng revival. Kaya para makabalik tayo sa pag-aapoy natin, kailangan natin pagsisiyan kung ano yung mga bagay na to. Tapos number 3, consistency. Keep moving. Syempre, kailangan tuloy-tuloy tayo, bumalik tayo sa pinakamahalaga. Yung pananalangin, pagbabasa ng Biblia at pagdalo sa mga pagsamba. Kailangan tuloy lang tayo sa mga ginagawa natin. Yan. Sabi nga, kanare kay Samson, di ba? Huminto siya sa bus stop ng kaaway at nang di makontrol na sexual na pagnanasa. At hindi nakinig sa babala at nawala ang paningin at lakas. Di ba dahil nga hindi nakikinig si Samson, di ba? Nahinto, di ba yung na lang siya, nahinto siya sa kalakasan niya, nabulag siya tapos ginupitan buhok niya. Kaya nahinto siya, parang siya ngayong, di ba, yung Mr. Sunshine siya pero naging Mr. Sunset. Ayan, tapos si Peter naman, huminto siya sa bus stop ng pagtatwa kay Jesus, yung dinenay niya si Jesus at takot. Pero sa dulo, umiyak siya, nagsisi, at naging leader ng unang simbahan. Kaya naman ang maganda, nangyari yung nagawin natin, yung kay Peter, na although nagkamali siya, na di ba nag-stop siya, pero nagpatuloy siya nung nagsisi na siya. Kaya hindi tulad kay Samson, medyo parang di ba hindi maganda yung naging kwento niya. Kaya yon, bukod sa 40 na yon, meron ding bus stop na 41, number 41. Ayun yung bus stop na 41 na nag-aantay si Jesus sa pagbabalik mo. Di ba? Kaya naman, kung naranasan mo yung ganun na parang nalayo ka sa Panginoon, magandang balita dahil sabi sa 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na magpapatawad sa atin. Di ba? Kaya naman, kung ano yung mga burden na yun ng sin, pwede nating mai-repent at papatawarin tayo ng Panginoon. Sabi nga, walang bus stop na masyadong malayo para hindi ka maabot ng kamay ng Diyos. Di ba? Kaya naman, kailangan lang natin bumalik. At kung nararamdaman mong tinamaan ka, ibig sabihin ay kinakausap ka ng Diyos. Gamitin mo ang sakit na yan para bumangon, hindi para sumuko. Di ba? Kaya, dun sa pagbaba natin, di ba, sa bus stop na to, na susunduin ka ni Jesus doon at ipagdadrive ka niya ulit. Di ba? Kaya kapag nagrepent tayo, yun, kailangan lang natin bumalik kay Lord. Tsaka isa pang bagay, di ba, kunwari sa sasakyan. Di ba kapag yung sasakyan overload siya, sobrang bigat niya, makaka-andar ba siya? Di ba hindi? Kailangan niya talaga magbaba, di ba, ng mga mabibigat. Kaya ganun din sa atin, yung mga bigat ng kasalanan, kailangan din na talaga natin matanggal yan. Nang sa ganun, magtuloy-tuloy tayo. At sabi nga dito, sa kalsada ng buhay, maraming traffic at gulo. Pero sa tulong ng Diyos, hindi tayo mahihinto. Tuloy ang biyahe at magpagas ulit. Di ba? Kaya manalangin ng walang patid. Di ba, yung driver, hindi siya pwedeng makampante na dun sa gas niya ngayon eh. Alam natin na mauubos yung gas. Kaya nga, di ba, sabi rin sa kanta na, give me oil in my lamp, keep me burning. Na talagang kailangan yung kagaya ng mga
yung mga babae, di ba, na nagpapa-refill sila ng oil kasi nauubos yun. Kahit yung mga gas, nauubos. Kaya kailangan pumila tayo ulit dun sa gas station, dun sa presensya ng Panginoon sa prayer. Yan, kaya yan, sabi nga rin, di ba, sa Psalms 23 verse 5, you anoint my head with oil, my cup overflows. At kapag inanoint tayo ulit ni Lord, di ba, aapaw tayo ulit. Di ba, mapupuno tayo ulit. Yan, kaya ngayon yon. At yung magiging maningning tayo, tsaka yung fire natin, mas lalong mananatili dahil dun sa oil na yon ng Holy Spirit. Kaya, kailangan natin ngayong gabi na to, kung ano yung mga nagpapahinto sa'yo, kailangan magpa-infill tayo ulit ngayon ng Holy Spirit, lalo na yung mga pagpe-pray natin in tongues. Kaya ito yung prayer points natin. Yan, ready na ba kayo? Ready? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Panginoon, patawarin mo po ako sa mga sandaling ako ay huminto sa aking paglalakbay. Patawad sa aking pagiging kampante at sa pagpayag na malamig ang aking espiritu. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan ko at tatalikuran ko ang bawat satanic bus stop kung saan ako ay nakaparada. Hindi ako mananatili sa lugar ng pagkatalo. Inuutusan ko ang bawat espiritu ng katamaran, lihim na kasalanan at espiritual na kalamigan na lisanin ang aking buhay ngayon din sa pangalan ni Jesus. Panginoon, muling mag-alab ang apoy ng Banal na Espiritu sa aking puso. Alisin mo ang bawat tagtuyot sa aking panalangin at pag-aaral ng Bible. Buksan mo ang aking mga mata at tenga, ayaw ko nang maging bingi sa iyong tinig. Ibalik mo ang mga fresh revelation sa akin mula sa langit. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas na tumayo muli. Mula sa pagiging parot, gawin mo akong tunay na mensahero na may bunga ng Espiritu. Panginoon, bawiin mo ang mga taon at pagkakataon na nawala noong nakahinto ako sa bus stop. Bigyan mo ako ng bilis sa aking paglalakbay patungo sa calling mo sa buhay ko. Lagyan mo po ang buhay ko ng bakod na apoy. Huwag mo pong hayaan na muli akong madaya ng mga bitag ng kaaway. Panginoon, hayaan mo ang tunog ng aking buhay ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo, isang malinaw at makapangyarihang patotoo. Yun, tapos na. Kaya yun, pray lang ako. Let's pray. Aming Ama, patuloy, Lord, na